ang ating Diyos, mga kapatid, inaantay lang niya ang mga tao na magbalik loob sa Panginoon, magbalik loob sa Kanya, magbalik loob sa original design, sa divine design na ginilikha ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kaya napakapalad natin na isa tayo sa isa sa nakasumpong sa kadami-daming mga tao sa mundong ito. Isa tayo sa nakasumpong, amen, sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya nung tayo po'y nakasumpong sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, sa kabila ng ating pagkakamali, hindi tayo kinundem, hindi agad tayo ginudge, hindi tayo kinundem at pinahamak ng Diyos. Why? Mahal tayo ng Panginoon. That's why ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, His love is not an emotional love. His love is not a temporary love, but His love is a covenant. Ito po'y pangako na ng Panginoon. Pangako na ito ng Diyos, mga kapatid, ng Kanyang mga salita. He is bound to His word. Hindi siya pwedeng magsinungaling. He is the God that He honor His word, mga kapatid. Kung ano ang Kanyang pangako sa tao, kung ano ang Kanyang covenant, tinutupad niya, mga kapatid. That's why, nung nangako siya, amen, kay Jeremiah, amen, the same thing, amen, na mapalad tayo because si Jeremiah nanampalataya sa Panginoon, sa nag-iisang Diyos. So therefore tayo, na tayo nanampalataya din sa isang Diyos, tayo kasama sa covenant na ito, na ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay everlasting, pangwalang hanggan. His love is not a temporary love. Hindi pwedeng sabihin ng Panginoon, okay, mahalan kita ngayon, bukas hindi ka na mahal. I hate you na. Hindi pwedeng sabihin ng Panginoon, na mahal kita ngayon, pagdating sa langit, kanya-kanya na tayo. Hindi pwedeng ganon. Why? Because His love is everlasting. Our heart longs to be loved. The greatest truth sa ating binasa, mga kapatid, ay walang iba. God loves us. No questions. Hindi natin pwedeng pagdibatihan yan. Because God is love. That's His very first nature. Yan ang Kanyang katangian, mga kapatid, na walang iba. Siya ay pag-ibig. Love always demands a response. Ang pag-ibig always nagde-demand ng response, ng sagot. At masabing amen. Amen. Ating nabasa, mga kapatid, sa ating text, for God so loved the world that He gave His only, wala nang iba. Yung sabi ng Book of Isaiah, walang nauna sa Diyos, walang nahuli, walang siya kasama. He is the only begotten Son. And whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ang verse na ito, ginagamit din ng maraming tao na hindi tayo mapapahamak dahil ang Diyos daw ay pag-ibig. At sinunod nila ang John verse 17, na pumarito ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak upang hindi i-condemn ang mundo, kundi upang iligtas tayo. Kaya sinasabi ng iba, mga kapatid, tingnan nyo, wala nang condemnation eh. Wala talagang condemnation dahil mahal tayo ng Panginoon. Pero hey, there's something special, there's something and very important response mula sa tao. Paano siya makasumpong sa pag-ibig ng Diyos upang wala na siyang condemnation. Hindi hanggang doon lamang ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Porkit sinabi ng Diyos na wala ang condemnation, ang tao, hayaan na lang natin na gagawa tayo ng hindi maganda dahil wala ng condemnation sa Panginoon dahil Diyos ang pag-ibig. Hindi ganon. At masabi, amen? Amen. Kaya nauna ang pag-ibig ng Diyos dahil hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. Siya ang una, lahat siya ang una, mga kapatid. In the beginning, God. In the beginning, God. Even love, God first loves us.
At masabing amen. Hindi tayo umibig sa Kanya, tayo umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. That's our first response. We love Him because He first loves us. Amen. That's our first response to His nature. At ang nature niya ay ang pagkaroon ng pag-ibig because God is love. Sabi sa ating binasa mga kapatid, 4:19, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay kusang loob at hindi nakadepende sa ating tugon. In other words, kahit sino man yan, mahal ng Diyos. Makasalanan o matuwid, mahal ng Diyos. Lahat ng kanyang nilikha, nilalang, mahal ng Diyos. But there must be a genuine or something important response sa kanyang creator. Napasabing amen? Kaya ang ating binasa mga kapatid, amen, sa 1 John, ito yung pangalawang response. That if we love the Lord, but we hate someone, we are liar in the sight of God. At sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, walang liars makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. At masabing amen.